Engineer Joshua Agar po ay ating istorbohin. Siya po ay isang Wind okay. engineer. Siya po ay isang Professor. rehistradong, Yan. alright? Oo. Siya po ay isang rehistrado na enhinyero. Yan. Actually, ang kanya pong pinag-aralan, una, siya po ay isang civil engineer, structural engineer, alright? At siya po ay graduate po na ang kanyang specialization ay wind engineering. Including po yung forensic sa wind analysis, etc. etc. Mahaba ito. But basically po, meron siyang na-post nga na kung gusto daw po natin ng mas maaga po at mas maayos po na forecasting para po sa mga localized scenario, particular po ito pong habagat na ito, dapat talaga daw po na mag-invest ang gobyerno dito. Yun nga po. So ating kausapin this morning si Engineer Joshua Agar. Good morning, Engineer. Good morning po. Good morning po. Salamat sa panahon, Engineer. Okay. Una po, ito pong binabanggit nyo sa inyo pong na-post nga na kung gusto po natin na mas accurate po na forecasting at malaman natin agad-agad ang maaari pong kahinatnan ng particular pong lokalidad. So sapin po ng hangin at pati po nga itong perhaps mga pag-uulan na ito, kailangan mag-invest. Ano po itong investment na binabanggit nyo? Yes po, kailangan po nating mag-invest po sa mga technologies. Mahati po yung technologies po yun into two. Yung una yung sa numerical po na aspect kasi Pag-asa currently, ang nako-cover lang po ng kanilang numerical model is within the Philippine Area of Responsibility. Pero ito po kasing numerical model pong ito ay ano siya, parang subset siya nung model nung sa buong mundo. So parang nangangailangan siya ng tinatawag na driving model from time to time. Itong driving model pong ito ay halimbawa, anong nangyayari sa dapit sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa Japan, anong nangyayari over different scales ng paggalaw ng hangin. Kasi yun po yung ini-incorporate po nila dun sa kanilang numerical model. Pati rin po yung sa karagatan, kung ano yung nangyari. So, ang dami pong ina-account for, minomodel for na parameters. And syempre, kung ang modeling po ay in-anticipate lang kung ano yung mangyayari in the future. So, ano po, nalilimitahan po ngayon yung current numerical model. Kaya po, maganda po na i-expand. Una, pataasin po yung resolution. Currently po kasi sa ating global models po, nasa 13 kilometers yung resolution. Ibig sabihin, kapag mas maliit sa 13 kilometers yung gusto mong i-resolve na na estado ng panahon, hindi mo siya agad makikita. Kakailanganin mo pa ng tinatawag na multi-grid. So papalitin mo pa pipinuhin mo pa yung processing at it will take computational power. Yung computational power po yung kailangan pong malagyan ng investment kasi kakailanganin po neto ng mga supercomputers, and yung mga supercomputers nga po ay bilyones po yung amount po. So para mapaganda po yung resolution. While at the same time, sa synoptic na side, kasi kailangan yung model po natin palagi siyang ina-attach dun sa observed na data. So parang meron tinatawag na data assimilation. So kung ano yung nasukat ng mga weather stations, yun yung Okay. pinapasok dun sa model nila para ma-predict nila. As of the moment, meron po tayong around 58 na synoptic stations sa Pilipinas, and malaki po yung Pilipinas, and possible na kung ano yung nangyayari sa isang stasyon, sa mga karatig na bayan niya, pwedeng hindi yun yung nangyayari. So mas maganda po na along with the investment sa ating numerical modeling ay magdagdag po ng mga estasyon, mga weather stations po para lalong tumaas po yung reliability nung ini-input into our numerical models. And lastly nga, pagdating nga po rin po sa synoptic, meron pong mga other technologies. For example, yung ating Doppler radars po. Marami pong mga as of the moment ay hindi po hindi po gumagana ng mga Doppler radar stations. Halimbawa po yung Virac station po, ever since nung Rolly nung 2020 ay hindi na siya gumagana. So yung Doppler radar po, siya po yung nakakapag-detect po kung merong heavy na rainfall. So parang ang mangyayari, parang i-scan niya yung yung buong
atmosphere, then i-check yung different types of cloud formations, then Opo. parang chine-check yung profile, then doon po nakakapag-anticipate ng rainfall. So, ang dami pong kailangan na Okay. investments, hindi pa lang po sa capital outlay po. So, iba po pong Okay. usapan yung Oo, power. medyo ano ho ito, no? Nosebleed tayo dito, Tsa, Yes no? po, sorry Sa po. ganito pong mga informasyon, very technical, but we appreciate po, no, itong binabanggit nyo, ng kahalagahan to invest in technology and perhaps yung pong manpower, no, na mga ngasiwa sa mga makabagong teknolohiyang ito. Ibaba natin to sa level na kauna-unawa para ho mas maganda at mas maintindihan ng ating kababayan sa punto po nung ang pagbibigay po ng forecast, no? Kasi halimbawa, ngayon, ito pong memorandum na inilabas po nitong si Ginoong Ralph Recto, Executive Secretary, dahil sa rekomendasyon ng Pag-asa na may heavy rainfall warning, today, ngayon pong araw na ito, ang dami pong region, ang daming lalawigan po, na dineklara po na walang pasok. Pero as we speak now, yung pong mga nangyayari po halimbawa dito po sa area ng Batangas, no? O kaya po sa Rizal, baka po hindi kapareho nung nangyayari ngayon sa La Union. Kasi sakop sila dito eh. So ang aking pinupunto rito is that bakit po may mga ilang weather app na mas accurate? Halimbawa, ang forecast ng Pag-asa nung pong Sabado, nung amin nakapanayam, buong Sabado daw po hanggang Linggo, malakas ang ulan. Yan ang kanilang forecast, po. So kung ikaw ay nakikinig sa Pag-asa, sasabihin mo din na walang pasok bukas kasi magiging maulan. Pero kapag nag-check ka sa ilang weather app, nakalagay doon per hour, no, hourly, yung lagay ng panahon na mukhang dito, cloudy lang, meron nga pong silip ng araw, etc. And yung nga nangyari, nung Sabado po, ang ganda ng sikat ng araw sa halimbawa po Central Luzon. Bakit ang Pag-asa, ang forecast nila, magiging maulan pati Central Luzon? Ang sabi nga nila, from yellow to orange warning eh. Bakit may mga app, halimbawa, ayoko na magbanggit, na mas accurate sila? Ano ho ba yun? Yan ba sinasabi nyo na yung mga app na yon na naka-base sa Amerika, mas accurate kumpara sa atin na dito ho naka-base yung Pag-asa sa Pilipinas? Ano po yan, pwede po nating hatiin yung tanong into two. Yung una ay concerning yung sa numerical model. Hindi po apple to apple po yung comparison. Magkakaiba po yung mga numerical models po na ginagamit. Go ahead. Possible po kasi na iba yung data na ini-incorporate, iba yung prediction model na ginagamit, and some of the times natsyatsambahan nung mga numerical models po natin, pero ang problema po kasi ay kapag nag-anticipate po tayo ng impact, merong tinatawag na matrix between probability at saka yung magnitude mismo. So parang you want to err on the side of caution na you want to have a degree of certainty before mo i-release yung warning. So parang yun nga, kaya nandun yung mga mandated agency natin kasi sila yung mananagot kung may mali nga dun sa warning nila. Then pangalawa, yun nga po, parang in line po ito dun sa kakulangan ng technology po natin na kailangan pang I hope na mag-invest pa further yung ating government. Meron po kasi tinatawag na localization of hazard. Meron pong regional level. So merong localized na level. So yung regional na level, ito po ay base sa sa galaw ng atmosphere po natin. Pero kapag halimbawa ka-interact na niya yung ating kalupaan, iba-iba naman po 'yan, iba-iba yung hulma ng bundok, iba-iba yung vegetation niya, naglo-localize po yung ating mga hazard. Pwedeng ma-pick up po kasi sa po natin sa mga models po natin na nag-accumulate yung moisture dun sa lugar. Pero yung dahil dun sa local na effect, baka hindi conducive na ma-convert yung moisture na yon into something na bubuhos. Kaya po nasasabi na okay, merong sinasabi na uulan pero hindi dumating, pero nakita na malaking Okay. kalupaan. So yun po yung mga local effect. So ganun po siya. Well, sabi ko nga ito po hindi ganun kasimple, pero ang akin po lamang pinapaliwanag nga kasi maraming sources, no, ng kung gusto mong alamin ang panahon sa particular pong lugar. So yung nga po, meron kasing iba, hourly po maaari mong kunan yung chance of rain. Kapag mga 50-60%, yung chance of rain, usually po, may mga pagkakataon na may mas
sa akin lang ho, experience, madalas accurate. Kasi po napakahirap kapag nag-forecast ka buong araw. Sasabihin mo na buong araw magiging maulan, pero yun nga umaaraw, at minsan nga po talagang walang ulan, puro araw lang. Kaya ikaw ninyo, mas maganda na magkamali ka kaysa naman sa mapahamak yung mga tao, di ba? Yan pong binabanggit po ninyo. Pero yun nga, ano bang kailangan natin para mas maging accurate? Meron na ho bang mga bagong teknolohiya na yung yung forecasting mo mas maano na po yung accuracy nito, kagaya po ng ginagamit ng ibang mga bansa o ito hong mga nagbibigay po nitong mga weather forecast sa iba't ibang panig ng mundo? Siguro po yung yung developments po can come in two forms. Yung una, yung basic research po, research and development. So, gusto po natin gumawa ng mga weather models na angkop po sa Pilipinas kasi ina-adapt lang po natin kung whatever was overseas at the moment. Parang ang nangyayari ay, halimbawa, yung numerical model ni Pag-asa na ginagamit sa weather model ay meron siyang nagre-rely siya on another model para makuha yung planetary boundary, tinatawag na planetary boundary conditions. Pwede kasing kung may namali dun sa assumptions ng global model sa planetary boundary condition, madadamay yung nasa-simulate na Pag-asa. On the other hand, on the other side naman, parang there's an effort to translate yung weather warnings from something na information driven. So sasabihin lang, ganito kalakas yung ulan, ganito kalakas yung hangin, Opo. into something that enables yung tao to take an Okay. action. So kaya po napapansin nyo, meron ng tinatawag na impact-based forecasting po. So yung Okay. impact na po yung mini-mention, and yun nga po yung parang sa ulan po, doon po siya lumalabas doon sa yellow, orange, and red rainfall warning po. And Okay. So parang may ganun na po siya. Engineer, ako curious ako, sa iba bang mga bansa, meron ng magkalink yung weather forecasting and flood forecasting? Ginagamit naman Yes nila po. yon? Yes po, I believe naman po, hindi ko lang po alam kung ano yung nangyari kasi Opo. nandun po ako sa severe wind na part so Oo, sa oo. hangin na part. So yung ulan, meron na po kasama, hindi ko na po na madi-disclose. Oo, oo. Marami pong ka-collaborate po ngayon si Pag-asa at Okay. nagka-capacity Opo. building po sila with that. Sige. Kasi even sa Kidlat, meron ngayong app, yung Kidlat, yung thunderstorm, particular po sa ilang mga lugar din, kailangan mo yung Kidlat kasi kung ang trabaho ninyo meron kayong farm, yung exposure mo doon sa sa open space. Open field. Meron na ngayong ding app na makikita mo Kung kailan siya dadaan. Oo, yung oras na merong banta ng kidlat. Yung ganong teknolohiya. Bagamat ito po'y kidlat, hindi hangin, engineer. Di ba? Sa makabago ngayong panahon, meron ng ganong mga teknolohiya Tayo kasi magsasabi lang may thunderstorm, etc. Pero wala pa talaga siyang mismong, kumbaga, hindi pa siya ganon po ka-pinpointed ba yung binabanggit po na phenomenon. Opo. Yung forecast po kasi is probabilistic in Oo. nature. Kapag nakita na halimbawa ng ating mga Doppler radars na indicative to over ng isang cloud system na magpo-produce ng thunderstorm, doon lang po sila makapag-issue ng warning. Kasi mahirap pong parang meron nga pong side of caution, meron on the side of Opo. hysteria. So, Oo. kailangan balansehin po natin ito. Oo nga. Anyway, basta dito ang bottom line, pondohan nyo yung Pag-asa. Bottom line dito, mag-upgrade ng equipment, di po ba? Engineer, po? Pati manpower po, parang tulungan po natin yung ating mga scientists po Yeah. sa Oo. Pag-asa. Tama. Yung At trainings saka, din nila. Training, ponduhan Trainings for sila them. at bigyan po na mataas na sweldo kasi they nag-a-abroad lumilipat Nauubos na sila. Oo. Yes po, minsan yung iba project-based po, ibig sabihin walang security. So kailangan maghahanap palagi ng project para lang continuously nakakapagtrabaho. So yun po yung dilemma po ng mga scientists po natin. Mabuti pa, ikaw nasa Pilipinas pa, engineer. Opo. Nagtuturo naman po So, Oo. Professor sa Sa UPD. Okay. Sige po, salamat na marami sa inyo pong panahon, engineer. Salamat po na marami, Opo. Engineer Joshua Agar. Opo. maraming salamat po. Thank you very much.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.